Okay. Solve tayo ng problem. Pangilang take ko na to kasi nagluloko yung mga gadget dito kasi nga wala. Libre to. Anyway, problema ko to. Write equations for the following nuclear reactions. So you have alpha decay by bismuth 188. And so on and so forth. Kailangan lang natin dito ng periodic table, I think. So, kailangan kong ilagay muna yung periodic table sa screen kasi pag nag-start na akong mag-solution, di na ako pwedeng lumabas. So, yun yung problema dito sa ganitong style. Okay. Maybe I can still reduce this. Yun na. Maliliit yung mga screen ko. Nandito yung i-scroll ko na lang. Yun. Scroll na lang. Kailangan ko dito kasi ng periodic table. Anyway. Pick. Okay, dito yung drawing ko. Okay, alpha decay bismuth 188. So, si bismuth 188. Hanapin mo lang. Ito yung bigay talaga ng book. Yung bismuth 188. So, mo alpha decay yan. Maglalagay ka lang dito ng 4,2 helium. Okay, kasi yun yung alpha. Okay? Tapos, mula dyan, magma-minus plus ka na. So, dito sa product, para maging 188, dapat dito is 184. So, 184 plus 4, that would be a helium. 184 plus 4. And then, dito naman sa baba, hahanapin natin si bismuth. O, yun na. Si bismuth, masyadong maliit. Asan ka na, bismuth? Bismuth. Nandito lang yun eh. Yun, si bismuth is 83. Sabihin, 83 dito si bismuth. Tapos, ima-minus ko to dito. 83 minus 2. So, this should be an 81. So, again, itong 81 na to, ito ay redundant. Ano ba si 81? Malapit yan kay bismuth, so that must be a TL. I think that is tantalum. If I'm not mistaken, kasi yung T is tellurium. Diba? If I'm not mistaken, that is tantalum, TL. Taka maglalagay tayo ng plus dito. So, that should be the answer for an alpha decay. Actually, dun sa pinakita ko yung notes, mayroon ditong sometimes mayroon siyang anti-neutrino or neutrino. Pati hindi naman siyang masyadong concern. Tingnan lang natin dito na ito yung answer. Anyway, yung second one is beta emission of rubidium. So, rubidium 87. So, isulat man natin si rubidium 87. Tapos, since beta decay siya, meaning magkakaroon ng product na beta, and beta is an electron. So, electron, 0 yung mass, neutron, proton, pero mayroon siyang negative 1. Beta is an electron. Pero dito, nilalagay siya as beta. Okay, as a product. So, pag ini-emit siya, beta emission. Okay? So, ito talaga yung given ng problem. Beta emission of rubidium. Ngayon, pag solution nito, hahanapin natin si rubidium dito. Si rubidium ay nandito, 37. So, rubidium is 37. Para magkaroon tayo ng negative 1 dito, so that must be 38. 38 minus 1, that is 37. Dito, 81 plus 2, that is 83. Plus, kasi positive. Dito, minus. So, 38. Tapos, dito naman sa taas, 87, 0, 87 pa rin. So, makikita natin, itong 38, malapit kay rubidium, that is strontium. So, strontium to siya. SR plus your beta. Actually, ito na yung answer, pero naaalala ko, meron anti-neutrino dun sa beta emission. So, maglalagay na lang ako ng beta emission. Parang V siya na mayroon dyan sa taas. So, this is an anti-neutrino. Anti-neutrino. Anyway, hindi masyado itong kailangan. Ito lang yung concern natin. Or,
alam natin na ito yung beta emission. Next, yung positron emission, K+, ganun pa rin. So, ilalagay natin yung 40K, tapos magkakaroon siya ng product na positron. Yung positron ay parang beta rin yung sign niya dun, kaya lang positive 1 to siya. So, 0 at saka 1, positive at saka beta pa rin to. If I'm not mistaken ha, titingnan ko lang to. Pag marami akong mali, so i-delete ko lang yung video. Yun lang. Yung I think dito naman is anti-neutrino. Neutrino yung, I think neutrino yung ilalagay ko dito. If I'm not mistaken again na V na walang nasa taas. So this is a neutrino. Or baka mali. Baka yung electron capture yun. But anyway, sige lang. I-review ko lang. Tapos tingnan ko yung ano yung mali ko. But anyway, yung important lang dito ito. Kaya mo na nang masolve ito actually. Galing lang dito. So 40, 0. So 40 pa rin dyan. Yung potassium dito, ito yan. That is 39. So kung 39 yan, dapat dito is ilan? 39. Dapat dito is positive 1, 38. So dapat 38 plus 1, that should be the 39. So yung 38 mo is yung argon. So this would be an argon nuclide. Argon 40 nuclide. Oh, argon 40 nuclide. So again, yung 40 yung mass number mo. Okay? So that is positron emission. And last one is electron capture by lanthanum. So 138 lanthanum, lalagay lang natin lanthanum. So if that is an electron capture, so that must be an added 0, negative 1 na electron yung nilalagay talaga. Okay? Yan yung how it is notated. At saka parang may neutrino din dito eh. But anyway, 138, 0, 138 pa rin dito. Yung proton at saka neutron. Kaya lang dito, yung lanthanum, mahanapin natin, lanthanum, yung lanthanum, lanthanide series, nasa taas yan. Lanthanum, ito yun siya, 57. So, 57 lanthanum, 57 minus 1, so that should be a 56. So, ano yung 56? Katabi lang niya, that is a barium. So, that is a barium nuclide. Barium 138. Yun lang, di ko sure kung mayroong kailangan ako maglagay dito ng neutron. Baka naman share, kasi nag-aaral pa rin ako. Hindi naman ako nakaka-memorize dito. So, but I believe ito lang yung importante. But anyway, nag-try din ako sa bagong ways kasi hindi na magpa-record si OneNote. So, nagtatay ako ng document lang at saka pick as whiteboard. Okay, thank you guys for listening.